Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Merong mga debate ngayon tungkol sa pag-remand or pag-return to sender ng Senado sa impeachment complaint na verified na. Verified na ito sa Senado at pirmado na ito ng 200 mahigit na congressmen sa Kamara. Kaya sabi ng iba ay hindi na dapat ito ibalik dahil ito ay verified complaint at pirmado mismo ng 3/4 of the congressman numbers. Marami, sobra sa kalahati, kaya automatic na daw ito na ilagay sa trial. Okay, dito magpapaliwanag si Fiscal EJ. Hihiram tayo ng video, kudos kay Fiscal EJ, para maliwanagan tayo tungkol sa batas kung sino ba talaga ang nagkamali, ang Senado ba o ang lower house, ang Congress, sa nangyayaring remanding or pag-return to sender nitong impeachment complaint na verified na at pirmado na ng 200 plus congressmen. Kaya ito ang video courtesy sa atin ni Fiscal EJ, atin panoorin. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Dahil sa nangyari sa Senado kahapon, maraming tanong na lumalabas ngayon. Una, bakit nga ba hindi pa tinutuloy ng Senado ang trial? Pangalawa, may paglabag ba sa one-year bar rule? At ito ang mas mahalagang tanong, may kapangyarihan ba ang Senado na ibalik ang articles of impeachment sa House of Representatives? Ngayong araw, himay-himayin natin yan. Let's lay down the facts, the law, and the possible constitutional violations on both sides. Under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution, it states, and I quote, "No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year." Take note, ang keyword dito ay initiated. Hindi ibig sabihin nito ay basta na file lang. Sa ilalim ng ating saligang batas, bawal kasi mag-initiate ng mahigit sa isang impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Meaning, dapat isang impeachment complaint lang ang inaaktuhan sa loob ng isang taon. Ito ang tinatawag na one-year bar rule, isang malinaw na panuntunan para pigilan ang pang-aabuso sa proseso ng impeachment. Okay, so parang dito ay, di ba, 4 na impeachment articles ang ipinasa ng Kongreso, ng Kamara sa Senado. Paano yan, di ba? Ang sabi ay isa lang Isang impeachment complaint lang ang dapat gawin. Yan ang one-year bar rule. Sa isang taon, isang impeachment complaint lang ang ihahain ng Kamara. Ngayon ay 4 So dapat pala diyan ay mamimili ang Kamara ng isa na pinakamatindi, di ba? At hindi dapat 4. Pero ang ano naman diyan, ang sagot naman diyan ay isa lang ang i-approve ng Senado, which is yung pinakamabigat na paratang. Diba? So yung article of impeachment number 4, yun yung pinakamabigat kasi yun na yung confidential fund. Kaya dapat pala isa lang yung inihain sa taon na ito at yung na13 ay sa next year na. Ewan ko lang kung tama tayo sa ating sa ating understanding tungkol sa sinabi ni Fiscal EJ na one-year bar rule, isang impeachment case lang ang dapat ihahain at hindi marami para walang abuso. So may point dito sina Bato de la Rosa. So ang Kongreso pala ay dapat piliin lang nila yung pinakamalakas talaga sa tingin nila at yun lang yung ihain. Diba? So nanigurado yata ang Kongreso na talagang diba? Talagang mapanagot si BP Sara. Ito na yung kasi tinatawag na pananagutan ni BP Sara sa publiko, sa taong bayan. Sagutin niya dito sa impeachment case. Kasi versus Sara versus people of the Philippines. Yan yung kaso diyan. Hindi yan Sara versus Marcos. Hindi rin Sara versus some senators, kundi Sara versus
the people of the Philippines. So ito'y kaso ng pananagutan. Okay, so balik tayo kay Fiscal EJ. Now, sa landmark case na Francisco versus House of Representatives, sinabi ng Korte Suprema na hindi sapat na basta filed lang ang impeachment complaint. Initiation happens only when a verified complaint is both filed and referred to the House Committee on Justice. So, kung mere filing lang, hindi pa yan initiation. There must be a referral of the impeachment complaint to the House Committee on Justice. Once na-refer na sa House Committee on Justice, dyan pa lang officially nagsisimula ang impeachment proceeding. Dito rin nagsisimula ang pagbibilang ng one-year bar rule. To repeat, initiation requires number 1, filing, and number 2, referral to the House Committee on Justice. Hanggat walang referral, hindi pa siya initiated. Hindi pa po nagsisimula ang pagbibilang ng one-year bar. Now, 3 impeachment complaints ang isinampa laban kay VP Sara noong December 2, December 4, December 19, all of 2024. All these impeachment complaints were verified, pero hindi sila nakalendar sa order of business within 10 session days. Hindi rin sila na-refer sa House Committee on Justice within 3 session days. Ang dahilan, holiday recess daw. Pero ayon sa Article 11, Section 3, Paragraph 2 ng Konstitusyon, mandatory po ang calendaring sa order of business at referral sa House Committee on Justice, which states, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. So kahit naka-recess, dapat in-schedule agad pagbalik nila ng sesyon. Ang resulta, hindi sila formally initiated. I am referring to the 3 impeachment complaints. Ayan. Pero may legal question na ngayon. Ang failure to calendar and refer the first 3 impeachment complaints within the prescribed period ay mukhang paglabag po sa konstitusyon at maaaring ituring ito na grave abuse of discretion. Now, let's go to the 4th impeachment complaint. Noong February 5, isang verified complaint ang inihain, this time endorsed by 215 members of the House, Ayan. more than 1/3 of all House members. Under Article 11, Section 3, Paragraph 3, kapag may 1/3 endorsement ng House members, automatic na po na initiated ang complaint. Ayan, so automatic na pala kapag marami ang more than 1/2 ang bumuto o nag-signature ng impeachment complaint sa Kongreso. Kaya itong 4th impeachment complaint, automatic na pala ito na initiated. So hindi na ito kailangan pa na i-screen o titingnan. Automatic na itong number 4 na impeachment complaint. Pero yung 3 na nauna ay parang questionable siya kasi hindi pa na-initiated, sabi. At para ma-initiated ay ibigay yan doon sa Committee of Justice sa Senado at ipa-verify. Okay, so maraming technicality pero wala silang lusot sa article of impeachment sa number 4 na impeachment complaint ay wala silang lusot kasi automatic initiated kasi nga ang pumirma mismo ay mga congressmen at merong pumirma na 214 congressmen, more than 1/2 sa dami ng congressman sa Senado. Okay, kaya ito pala. Meron palang kunting mali ang Kamara pero doon sa number 4 na complaint ay wala, automatic yun, initiated yun. So yun dapat ang umpisahan, yung number 4 na impeachment complaint. Ang dapat inumpisahan na kaagad ng Senado. Yun ang pagkakamali naman ng Senado sa tingin ko. Base dito sa paliliwanag ng ating itong magaling din na attorney, si Fiscal EJ. Balik tayo sa kanya. At hindi na kailangang i-calendar at i-refer pa sa Committee on Justice. And this was also the reason why it was directly transmitted to the Senate, which is allowed under Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the Constitution. Pero gaya ng sinabi ko, may legal question na ngayon.
Kung hindi na-calendar ang unang 3 complaints, valid ba ang ika-4? Yan po ang kinu-question ng kampo ni VP Sara Duterte. And this could invalidate the 4th impeachment complaint na inendorso ng 215 members ng House and which became the articles of impeachment. Let's say for the sake of argument na yes, violation nga ng 1-year bar rule ang ginawa ng House because of the freezing of the 3 impeachment complaints. The question is, may kapangyarihan ba ang Senado na i-return o i-remand ang articles of impeachment? Ang malinaw na sagot po dyan, in my opinion, is wala. Walang sinasabi ang konstitusyon na pwede nilang i-remand o ibalik sa House. Kasi nga, once they receive the articles of impeachment, they have no other duty but to hold a trial. So ang tanong, may paglabag din ba ang Senado? My answer is, it was unnecessary and unconstitutional for the Senate acting as an impeachment court to return or remand the articles of impeachment. Matters like jurisdiction or violation of the 1-year bar rule ay matters na pwedeng ilagay ni VP Sara sa kanyang answer, questioning the validity of the articles of impeachment. Tapos, ang impeachment court na ang magde-decide kung void nga ba ang complaint, base sa evidence and arguments ng magkabilang panig. This is what due process is all about po. Hindi lang po due process for the respondent or for the accused, but due process also for the prosecution. Ito ang kinakatakutan kasi ni Sara. Akala nila ay ang due process ay sa kalaban, di ba? Sa itong impeachment court or sa prosecution. Kasama pala siya sa bibigyan ng due process eh. Kaya bakit matatakot? Di ba? At well, kapag na-isinumiti na pala yan at verified impeachment complaint at kapag natanggap ng Senado, automatic na pala yan na dapat i-hold on trial, i-trial ka agad. Kaya shall forthwith proceed. Ayan yung pinagtalunan na salita sa konstitusyon na agad-agad, kaagad, madaliin, immediate na pag-trial. Ang nangyari ay paatras, paurong, imbis na forthwith ay umurong umatras. Hindi lang umatras, isinuli pa sa nagpadala ng impeachment complaint. First time daw in history ng impeachment na isinuli yung complaint at hindi man lang binigyan ng trial kahit sandali lang. Di ba? Butuhan ka agad eh. Doon naman sa butuhan ay luto na pala yan eh. Niluto na pala yan. Alam na ni Bato ang mangyayari. Sabi ni Bato nung interview sa kanya na I have a numbers of senators. Alam niya kung ilan sila eh. Alam niya na 18 sila na bubuto pabor kay VP Sara. At alam nila 5 lang yung hindi tumanggap yata ng regalo, di ba? Lahat naman yan nakatanggap ng regalo, kaya nga pinatagal-tagal nila eh para medyo lalaki pa ang di ba? Medyo maganda ang regalo. Regalo ang tawag natin diyan. Pero hindi ka makakatulog niyan. Katulad kay Raffy Tulfo. Marami ang tumitingin kay Raffy Tulfo na isang mabuting senador, makatarungan. Pero doon siya pumanig sa Team Lagim. Kaya nasisira ang pangalan niya. Grabe. Kasi kung ikaw talaga ay itong Pilipino, makabayan, makatao, ay of course kuwang ka sana papanig dito sa maliwanag na grupo. Di ba? Nasayang si Raffy Tulfo na nawala ng tiwala yung mga tao ngayon sa kanya eh. Ibig siya yung di ba? Siya yung taga-usig ng may mga kasalanan sa kanyang Raffy Tulfo in action. Ngayon pagdating sa Senado, wala siyang action eh. Imbis idol pa naman, di ba? Imbis idol natin yan, Raffy Tulfo ngayon ay wala na, hindi na. Alright, balik tayo kay Fiscal EJ para sa ating reaction video sa araw na ito. Hindi ito dapat decided unilaterally ng Senate bago pa magsimula ang trial. Sa ginawa nilang pagbalik ng articles sa House, oo, may paglabag nga. They acted outside of their constitutional mandate. Wala sa konstitusyon ang power na mag-screen ng sufficiency ng complaint
o magbalik ng articles bago mag-trial. Ayan. Because ang trabaho ng impeachment court ay mag-conduct nga ng trial. Ayan, mali. Kasi nga sa Kongreso pa lang, sa Kamara ay verified na yan eh. Tiningnan na yan. Ini-screen na yan. Kaya dapat pagtanggap ng Senado, kasi siya yung pangalawang mataas na, na House, di ba? Ang tanging gawin niya ay wag na mag-screen, wag na tingnan kung mali yung impeachment. Kasi verified na nga sa lower house. Yan pala yan. Kaya mali ang Senado kasi ini-screen ni Bato. Sabi nga ni Cayetano, si Bato ay nag-acting like a lawyer, like an attorney. So ang tawag kay Bato ay Batorni. Batorni, tawanan yung mga tao, di ba? Pero magkasangga pala eh. Magkasangga pala si Bato at si Cayetano. Dinadrama lang tayo na parang ano-ano sila, nag-aaway-aaway kunti. Alright, patuloy tayo sa ating video sa magandang pagpahayag at paglilinaw ni Fiscal EJ tungkol dito sa pagbalik or pag-return to sender ng Senado ng impeachment complaint pabalik sa mga nag-endorso nito ang Kamara or the lower house of Congress. Kaya ito, balik tayo kay Fiscal EJ. Trial shall forthwith proceed. What about the House? Ang House, maaari ring lumabag sa rules nang hindi nito i-calendar at i-refer ang unang 3 complaints. Kahit ganun pa man, once na-transmit na ang ika-4 na complaint, which was endorsed by 1/3 of the House members, the Senate had no choice but to proceed to trial. Ayan. Kung may question sa validity, dapat iyon ay i-raise ng respondent si VP Sara mismo, hindi ng Senate. Tama. Hindi si Senator Bato o si Senator Go o si Senator Cayetano na nag-aabogado para kay VP Sara. Ayan, so kasi ang mga attorney diyan, mga senador yan. Ang senador ay senador ng bayan, hindi senador ng Duterte o sino mang mga Herodes at Poncio Pilato, di ba? Kaya bawal, dapat mayroong batas na kapag senado ka ay partial ka lang, di ba? Wala kang kinikilingan kasi ano ka nga eh. Ikaw nga ay sinusulduhan ng bayan, so ibig sabihin wala kang pinapanigan kundi ang gobyerno. Ang gobyerno na nagpatakbo ng Pilipinas ngayon. At huwag pumanig sa kung sino-sino mang politiko na Poncio Pilato. Ay nako. Nagkabulol-bulol tayo kagad dahil sa ang dami-daming Herodes, Poncio Pilato, Istas Barabas. Di ba mga kababayan? Kaya itong ating mga senador, hindi mamamayan, hindi people of the Philippines ang kanilang pinaglalaban dito sa katiwalian na ito, kundi doon sila kumampi mismo sa pinaratangan, di ba? So maling-mali. Dapat kasi kinabato kahit na makasara Duterte sila, hindi dapat sila vocal. Hindi dapat vocal kalbo. Hindi dapat vocal. Kasi mahalata eh. Nasisira ang Senado. Nawawala ang tinatawag na public trust. Sila yung ating di ba? Tagapangalaga ng mamamayang Pilipino, ang Senado, kasi nga sila yung pinakamataas na house, na tinatawag na upper house of the Senate. Pero yun pala ay binabaliwala ang mamamayan. At doon kumikiling sa isang tao lamang na inaakala nila na Diyos nila. Di ba? Kaya pinagsilbihan nila. Alright, balik tayo kay Fiscal EJ sa kanyang magandang pagpaliwanag nitong nangyayari ngayon na remanding of the impeachment complaint. Ang pagbalik ng article sa House ay isang aksyon na labag po sa saligang batas. Ayan, labag. Tandaan po natin na ang rule of law ay hindi lamang para sa mga ordinaryong mamamayan. Mas lalong dapat itong sundin ng mga halal na opisyal, lalo na ang Kongreso at Senado na inaasahang magiging ehemplo sa pagsunod sa konstitusyon. Yan, so tama, napakatama ng sabi ni Fiscal EJ na ang Senado at Kongreso ay ehemplo sa pagpasunod ng batas, di ba? At hindi lang mga ehemplo yan eh. Dapat kasi sila nga yung ating tagapagligtas dapat ng mamamayang Pilipino, kasi sila yung nagpapasa ng mga bills, mga panukalang batas na para sa kasaganaan ng bayan at sa kagandahan ng buhay ng mamamayang Pilipino. Kasi nga, hindi naman sila yumayaman sa kanilang sariling kayod, kundi
ang sinisweldo sa kanila ay galing sa bulsa ng mamamayang Pilipino, galing sa kaban ng bayan yan na pera. At ang laki-laki ng sweldo, di ba? Magkano bang sweldo ngayon ng senador? Paki-comment nga sa ating comment section. Ang congressman, magkano bang sweldo? Sa palagay ko naman ay mas mataas ang sweldo ng senador, kaya nga nasa upper house sila eh. Ngayon, nakikita natin mas mabuti pa nga ang lower house, ang kongreso, dahil napansin nila ang kailangan ng taong bayan at pinaglalaban nila ang katiwalian, di ba? Pinaglalaban nila ang taong bayan ng kongreso. Kasi marami kasing mga ano diyan sa kongreso eh, yung katulad kay Chel Jukno. Yan ay ano yan eh, aktivista yan eh. Kaya nga kahit na mga aktivista yan, pero ang kanilang pinaglalaban ay ang kahirapan talaga, ang masa. Kaya nga connected nga sila sa rebelde, di ba? Marami ang nagsabi na ano yan, NPA yan. Pero okay lang naman kasi ang pinaglalaban nila ay ang kahirapan ng masa. Masang Pilipino. Eh sino ba namang magipaglaban sa masa, di ba? Eh kung walang magipaglaban diyan sa masa, ay ano na lang ang mangyayari? Kawawa ang masa. Kaya kailangan natin ng ganyan ng mga tao. Katulad kay Chel Jukno. Alright, so hanggang dito na lang muna ako mga kababayan. Pag-comment sa inyong saloobin dito. Ano nga ba ang pagkakamali ng Senado at ng Kongreso? At sino bang ang mas tama sa dalawa? Kongreso ba o ang Senado? At itong ginawang pagsuli, return to sender, ito na ba ay ang pagbasura ng impeachment case o pag-dismiss? Sa palagay ko ay umpisa ito ng para makondisyon ang mga utak ng Pilipino na dismiss na ang kaso. Diba? Baka mayroon pang susunod na galaw ang Senado para talaga patayin na or kill the impeachment complaint laban kay BP Sara. Alright, so magpaalam na maraming salamat sa kay Fiscal EJ para sa kanyang video na ating binigyan ng reaksyon ngayon. At maraming salamat din sa aking mga EBIT followers at sa mga bago pa lamang nakabisita. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. Aking mga bagong followers ngayon, maraming salamat sa pag-subscribe. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat. Ang